Binalak ako at ang aking anak na ipapatay ng sarili kong asawa't biyenan habang ako'y nag-aagaw buhay. Sila'y nagpipiesta. Itinapon niya ako. Ngunit ang kanilang inilibing ay isang kasinungalingan. Ako ay muling isinilang. Paano ko guguhitin ang kanilang imperyo? Ang amoy ng pinipritong lumpia at natutunaw na asukal ang bumalot sa kusina ng mansyon. Isang amoy na para sa akin ay amoy ng pagmamahal. Maingat kong inilagay sa ibabaw ng isang silver na tray ang 2 piraso ng turon na may langka, na perpekto ang pagkaluto. Ang balat ay kikinang sa pagkaginto, malutong sa bawat hipo. Paborito ito ni Rafael. Sa tuwing hinahanda ko ito, naiisip ko ang nangiti sa kanyang mga labi, ang paraan ng pagpikit ng kanyang mga mata sa unang kagat. Simple lang, pero sa mga simpleng bagay na yon, nabubuo ang aking paraiso. Habang dinadala ko ang tray, marahan kong hinaplos ang aking sinapupunan. 5 buwan. 5 buwan na naming inaabangan ang anghel na magpapatibay sa aming pamilya. Sa kabila ng malamig na pakikitungo sa akin ni Doña Maricela, ang ina ni Rafael, nanatili akong matatag dahil alam kong nasa akin ang pagmamahal ng kanyang anak. Iyon ang aking kalasag. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa hardin kung saan alam kong nagpapahinga si Rafael. Ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa mga mamahaling halaman at ang simoy ng hangin ay presko. Ngunit habang papalapit ako sa beranda, may narinig akong mga boses. Ang isa ay kay Doña Maricela at ang isa pa ay sa isang lalaking hindi ko kilala. Huminto ako sa likod ng isang malaking haligi. Naghihintay na matapos ang kanilang usapan. Ayokong makaistorbo. Ngunit ang mga sumunod na salitang lumabas sa bibig ng aking biyenan ay hindi ko na sana narinig. Idagdag mo lang yan sa kanyang bitamina araw-araw. Siguraduhin mong pagkatapos niyang manganak, unti-unti na siyang manghihina hanggang sa maging isang alaala na lang. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang bawat salita ay parang bubog na tumago sa aking pandinig at dumiretso sa aking puso. Ang tray na hawak ko ay biglang bumigat na parang isang blok ng semento. Ang init mula sa bagong lutong turon ay hindi ko na maramdaman. Tanging ang nanunuot, na lamig ng takot ang gumapang sa aking buong katawan. Ang pagkakahawak ko sa tray ay bumitaw. Isang sunod-sunod na ingay ang pumunit sa katahimikan. Ang matinis na tunog ng nababasag na babasagin, ang kalampag ng metal sa sahig na marmol. Ang 2 piraso ng turon na inihanda ko ng buong pagmamahal ay gumulong palayo na parang mga basurang walang halaga. Nag-iiwan ng malagkit na mantsa sa dating malinis na sahig. Natigil ang usapan sa hardin. Ilang sandali pa, lumabas si Doña Maricela mula sa pinto. Ang mukha'y walang bakas ng pagkagulat, tanging malamig na iritasyon lamang. Tiningnan niya ang nagkalat na pagkain, pagkatapos ay itinuon sa akin ang kanyang mga mata na para bang isa akong dumi na nakakalat sa kanyang perpektong pamamahay. Anong kaguluhan ito, Diwata? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Hindi ako makasagot. Ang dila ko'y parang namanhid. Ang tanging nagawa ko ay titigan siya. Ang aking mga matay desperadong naghahanap ng kahit ikatiting na pagsisisi sa kanya, ngunit wala. Pader na bakal ang kanyang mukha. At sa likod niya, nasulyapan ko ang anino ng isang lalaking mabilis na umalis. Sakto namang dumating si Rafael, pababa ng engrandeng hagdanan. Nang makita niya ang gulo at ang namumutla kong mukha, isang bahagyang pag-aalala ang gumuhit sa kanyang noo. Love, anong nangyari? Siya, ang aking asawa, ang aking tagapagtanggol. Sa isang desperadong kilos, tumakbo ako palapit sa kanya. Hinawakan ng kanyang mga braso na parang ito ang tanging bagay na makakapigil sa pagguho ng mundo ko. Ang mga luha na kanina'y nagbabara sa aking lalamunan ay biglang bumuhos na parang nasirang dam. Rafael? Narinig ko sila. Si Mama. Halos hindi ko mabuo ang mga salita
sa gitna ng aking mga hikbi. May pinapahalo siya sa pagkain ko, sa bitamina ko. Rafael, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Ipinatong ko ang kanyang kamay sa aking sinapupunan. Sa aming magiging anak, umaasang mararamdaman niya ang takot na nararamdaman ko, ang panganib na kinakaharap naming dalawa. Ito na yon. Ito ang sandaling ipagtatanggol niya kami. Ito ang sandaling pipiliin niya ako laban sa lahat. Ngunit ang init na inaasahan ko mula sa kanyang palad ay hindi dumating. Sa halip, isang nakakapasong lamig ang gumapang sa aking balat nang dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay. Tiningnan niya ako, hindi ng pag-aalala, hindi ng pagmamahal, kundi ng pagkadismaya. Isang tingin na nagsasabing, isa akong pabigat. Diwata, pagod ka lang. Kung ano-ano na ang naririnig mo. Sabi niya sa isang boses na kalmado. Isang boses na ginagamit mo para patahanin ang isang batang nagwawala at hindi para sa isang asawang nagmamakaawa. Mama knows what's best for you and the baby. Magpahinga ka na lang sa taas. Iyon ang pangalawang sampal. Mas malakas, mas mabigat, mas nakamamatay. Ang una ay mula sa aking kaaway. Ang pangalawa ay mula sa lalaking isinumpa kong mamahalin habang buhay. Bawat salita niya ay isang pako na ibinaon sa kabaong ng aking mga pangarap. Tinalikuran ako ni Rafael, umakyat sa hagdan na para bang isa lang akong hindi ka nais-nais na gulo na kailangan niyang iwasan. Walang lingon, walang pag-aalinlangan. Iniwan niya akong nakatayo doon, basang-basa sa luha, kaharap ang kanyang ina. Ngumiti sa akin si Doña Maricela, isang nangiting tagumpay na hindi man lang niya sinubukang itago. Pagkatapos ay yumuko siya, pinulot ang isa sa mga turon mula sa sahig gamit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos at sinipa ito patungo sa isang sulok na parang basura. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak na espasyo, hawak-hawak ang aking tiyan. Ang tibok ng aking puso ay isang mabigat at mabagal na yabag sa loob ng aking dibdib. Ang bahay na dati pangarap ko ay naging isang marangyang kulungan. Ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay ay isa palang bantay ng aking selda. At ang susi ay hawak ng kanyang demonyong ina. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa isang malaking salamin sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay may mga matang basag, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Hindi ko na siya kilala. Ang diwatang masayahin at puno ng pangarap ay namatay na kasabay ng pagbagsak ng tray kanina. At sa katahimikan ng malaking bahay, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa loob ng aking isipan. Isang tanong na walang sagot. Isang tanong na siyang simula ng aking pinakamahabang gabi. Kung ang lalaking dapat ay kalasag ko ang siyang may hawak ng patalim, saan ako tatakbo para iligtas ang anak ko? Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumagos sa malaking bintana ng aming silid ay parang isang pangungutya. Paano nagagawang magliwanag ng mundo sa labas kung sa loob ko ay puro kadiliman at walang katapusang gabi? Sa hapagkainan, isang makapal na katahimikan ang bumalot sa amin. Ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na payapa. Ito ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi at mga kasinungalingang nag-uumapaw. Si Doña Maricela ay abala sa paglalagay ng pagkain sa aking plato. Isang huwad na pag-aalala ang nakapinta sa kanyang mukha. Hija, kumain ka pa nitong sabaw. It's good for the baby, sabi niya. Ang boses ay matamis na parang pulot. Ngunit para sa akin, ito'y purong lason. Si Rafael naman nakaupo sa aking tabi ay hinawakan ng aking kamay na nakapatong sa mesa. Love, are you okay? You seem quiet this morning. Ang kanyang paghipo ay hindi na nagdudulot ng kilig o kapanatagan, kundi ng yelo na gumagapang sa aking mga ugat. Pinilit kong ngumiti,
Isang ngiting kasing bigat ng bakal. Bawat pagsubo ko sa pagkain ay parang paglunok ng buhangin. Magaspang at masakit sa lalamunan habang iniisip kung ano na ang inihalo nila dito ngayon. Sinubukan kong hanapin ang mga mata ni Nanay Luring, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa mga Salvador. Siya lang ang tanging pag-asa ko. Ngunit sa tuwing magtatama ang aming mga paningin, laging may anino sa likod niya. Si Esme, isang mas batang katulong na alam kong tapat na tapat kay Doña Maricela. Isang bantay. Bawat kilos ko ay tinitimbang, bawat galaw ko ay minamasdan. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, pumasok ako sa aming silid at sinubukang gamitin ang telepono. Kailangan kong makausap si Nanay sa probinsya. Kailangan kong marinig ang isang boses na totoo at nagmamahal. Ngunit nang itapat ko ang handset sa aking tainga, walang tunog na maririnig mula sa linya. Tanging ang mabigat na katahimikan ng aking pagkabilanggo. Sinubukan ko ulit. At muli, ngunit wala. Pinutol nila ang aking koneksyon sa labas. Ako ay isang bilanggo sa sarili kong paraiso. Kinahapunan, lalo pang tumindi ang kanilang palabas. Ipinatawag ni Doña Maricela ang kanilang family doctor. Isang matandang lalaki na may mga matang hindi tumitingin ng diretsyo. Pinaupo niya ako at sinimulang tanungin tungkol sa aking pakiramdam. Mrs. Salvador, it's normal for expecting mothers to feel a bit anxious. Minsan napoprone din sa pag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Sabi ng doktor sa isang mapang maliit na tono habang sumusulyap kay Doña Maricela para sa pagsang-ayon. Hormones can play tricks on the mind. I'll prescribe some vitamins and a mild sedative to help you relax. Sedative, pampakalma. Gusto nilang patulugin ang aking isip. Gusto nilang paniwalain ako at ang buong mundo na ako ang nasisiraan ng bait. Gabi na nang may kumatok sa pinto. Si Nanay Luring dala ang isang baso ng tubig at ang gamot na inireseta ng doktor. Iniabot niya ito sa akin at sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Esme na nagbabantay sa may pasilyo. Alam kong kailangan kong umarte. Ngunit bago ko kinuha ang baso, ang mga daliri ni Nanay Luring ay humigpit sa aking kamay. Isang maikli, ngunit mariing pagpisil. Kasabay nito, may isang maliit at nakatuping papel siyang lihim na isinilid sa aking palad. Iyon ang naging lakas ko. Ang munting init mula sa kanyang kamay at ang bigat ng papel sa aking palad. Kinuha ko ang tableta at baso. Sa harap nila, isinubo ko ang gamot at uminom ng tubig. Ngunit nang tumalikod na sila at isinara ang pinto, mabilis kong iniluwa ang tableta. Binuksan ko ang papel. 2 salita lang ang nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Totoo, mag-ingat ka. Ang mga luhang pinigilan ko buong araw ay sa wakas bumagsak. Luha hindi na lang ng takot, kundi ng kaunting ginhawa. Hindi ako baliw. Totoo ang lahat. Itinago ko ang papel sa puso ko at ang tableta sa ilalim ng kama. Ito ang aking unang paglaban. Ang aking unang sikreto. Simula sa gabing iyon, nagsimula akong magsuot ng maskara. Ngumiti ako kahit durog ang puso. Sumunod ako kahit nag-aalab sa paghihimagsik ang aking diwa. Isang gabi, habang nagkukunwari akong tulog, dahan-dahang pumasok si Rafael sa silid. Akala niya ay mahimbing na ang aking pamamahinga dahil sa epekto ng gamot. May kausap siya sa telepono. Ang boses niya ay pabulong, ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. Yes, I reviewed the documents. Siguraduhin niyo lang na everything is in order with Diwata's life insurance policy. Ayokong magkaproblema. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking pandinig at nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng natitirang pag-asa na baka napipilitan lang siya, ay naglaho. Hindi lang ito basta pagpatay. Ito ay isang negosyo. Ang buhay ko at ng aking anak ay may katumbas na presyo sa kanilang mga libro. Ang mga salita ni Rafael tungkol sa life insurance
ang naging huling patak ng lason na nagpaapaw sa aking pagtitiis. Mula sa gabing iyon, ang takot sa loob ko ay nag-apoy at naging determinasyon. Hindi na ako magiging tupa na naghihintay sa kanyang katayan. Kailangan kong tumakas. Kailangan kong iligtas ang aking anak. Sa isang sulok ng maruming laundry area, sa gitna ng amoy ng sabon at mga basang damit, doon kami lihim na nag-usap ni Nanay Luring. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at tapang. May plano na si Donya, pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. Sa araw ng kabuwanan mo, sa daan papuntang ospital, isang aksidente. Sasabihin nilang sinubukan nilang iligtas ang bata, pero hindi kinaya ng katawan mo. Isang malamig na kamay ang humaplos sa aking puso. Planado ang lahat, bawat detalye. May pinsan ako sa kabilang baryo. Pagpapatuloy ni Nanay Luring. Si Elena, kasing tangkad mo, mahaba rin ang buhok. May malubha siyang sakit. Taning na ng mga doktor ang buhay. Pumayag siya, Diwata. Kapalit ng tulong para sa mga may iwan niyang anak. Hindi ako nakapagsalita. Ang bigat ng sakripisyo ng isang babaeng hindi ko kilala ay dumagan sa aking balikat. Ang kanyang kamatayan ang magiging daan para sa aming kalayaan. Ilang linggo naming pinagplanuhan ang lahat sa pamamagitan ng mga simpleng senyas at mga nakatagong sulat. Si Nanay Luring, gamit ang kanyang katapatan sa pamilya bilang pantakip, ay nakakuha ng resibo ng pagbili ng kemikal mula sa isang tindahan sa bayan. Isang ebidensyang itinago niya sa ilalim ng kanyang lumang baul. Dumating ang gabi ng aming pagtakas. Ang langit ay itim na itim, binibiyak lamang ng manakanakang liwanag ng kidlat. Ang malakas na buhos ng ulan ay walang tigil na humahampas sa mga bintana ng mansyon na para bang nakikisimpatya sa sigaw ng aking puso. Bago ako lumabas ng silid, sandali kong tinitigan ang isang larawan namin ni Rafael na nakapatong sa mesa, kuha noong mga araw na puno pa kami ng pangarap. Hinaplos ko ang kanyang nakangiting mukha sa litrato. Paalam! Bulong ko sa hangin. Ito na ang pagsasara ng pinto sa nakaraan. Bigla, humawak ako sa aking tiyan at sumigaw. Isang sigaw na puno ng pinaghalong totoong sakit ng pangungulila at pekeng sakit ng panganganak. Nagkagulo ang buong mansyon. Si Doña Maricela, si Esme at si Rafael ay nagmamadaling pumasok sa kwarto. Ang tubig! Pumutok na ang panubigan ko. Pagsisinungaling ko. Dalian nyo! Dalhin nyo siya sa kotse! Utos ni Doña Maricela at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang madilim na kislap ng tagumpay. Habang abala ang lahat sa pag-aasikaso sa akin pababa ng hagdan, si Nanay Luring ay mabilis na kumilos. Sa kabilang silid, si Elena, na suot ang isa sa aking mga bestida, ay inalalayan ng isa pang tiwalang hardinero. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng takip ng dilim, naganap ang pagpapalit. Si Elena ang isinakay sa kotse, ang mukha'y tinakpan ng kumot. Ako na naman. Suot ang lumang uniforme ng katulong ay dumaan sa likod bahay kasama si Nanay Luring. Ang bawat hakbang sa madulas na damuhan ay isang panalangin. Sa labas ng gate, isang bus na biyaheng Maynila ang nag-aabang. Bago ako sumakay, iniabot sa akin ni Nanay Luring ang isang maliit, antigong kahon na gawa sa kahoy. Ang lahat ng kailangan mong malaman para magsimula ay nandito sa loob. Sabi niya, ang mga luhay tumutulos sa kanyang pisngi. Huwag kang lilingon, Diyota. Maging malaya ka para sa anak mo. Umandar ang bus, dahan-dahang nilamon ng gabi ang ilaw ng mansyon ng Salvador. Sa loob, umupo ako sa may bintana, nanginginig. Ilang oras ang lumipas. Ang mga pasahero ay nag-uusap at narinig ko ang salitang aksidente. Kinuha ng katabi ko ang kanyang cellphone. Ang huling pagyanig ng bus nang ito'y huminto sa terminal ng Maynila ay kasabay ng isa na namang matinding paghilab ng aking tiyan. Napakapit ako ng mahigpit sa bakal na upuan sa aking harapan. Ang aking hininga ay sunod-sunod at mababaw.
Ang ingay ng mga taong nag-uunahan sa pagbaba, ang amoy ng usok ng diesel at pinaghalong pawis, ang nakakasilaw na ilaw ng istasyon, lahat ay tila isang masamang panaginip. Ako na lang ang natira sa loob ng bus. Ang trooper ay sumulyap sa akin mula sa salamin. Ang muka'y walang pasensya. Ineng, baba na. Huling hinto na ito. Pinilit kong tumayo. Bawat galaw ay isang kalbaryo. Ang bigat ng aking sinapupunan at ang sakit na kumakalat sa aking balakang ay halos magpaluhod sa akin. Dahan-dahan, hakbang-hakbang nagawa kong makababa sa bus. Ngunit pagtapak ko sa semento ng terminal, ang aking mga binti ay tuluyang bumigay. Bumagsak ako sa sahig, sa gitna ng daanan ng mga taong walang pakialam. Dito ba magtatapos ang lahat? Sa isang maruming sahig, mag-isa, sa isang syudad na halimaw. Isinandal ko ang aking likod sa gulong ng bus, niyakap ang aking tiyan at pumikit. Hinayaan ko ang mga luhang dumaloy. Hindi na ito luha ng takot, kundi luha ng pagod at pagsuko. Ineng, ayos ka lang? Isang magaspang, ngunit mabait na kamay ang humawak sa aking balikat. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko ang isang matandang babae. Marahil ay isang tindera. Ang mukha'y kulubot na sa hirap, ngunit ang mga mata'y puno ng pag-aalala. Manganganak na po yata ako, naibulong ko. Ang mukha ng matanda ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa pagkaalerto. Sumigaw siya para humingi ng tulong sa iba pang mga nagtitinda. Ilang sandali lang, pinalibutan na ako ng mga estranghero. May nag-abot sa akin ng isang bote ng tubig. May nagpaypay sa akin gamit ang isang pamaypay na gawa sa karton. Ang matandang unang tumulong sa akin ay iniabot ang isang piraso ng puto mula sa kanyang bilao. Kumain ka muna, Ineng, para magkalakas ka. Sa kabila ng aking sitwasyon, hindi ko napigilang mapaluha sa kanilang kabaitan. Sa mansyon ng mga Salvador, napapaligiran ako ng karangyaan, ngunit puno ng lason. Dito, sa gitna ng kahirapan, natagpuan ko ang tunay na pagmamalasakit. Isang lalaking may kariton ang nagmagandang loob na isakay ako. Itinuro sila ng matandang babae sa isang maliit na kumbento sa hindi kalayuan. Isang lugar na kumukup-kup daw sa mga nangangailangan. Ang bawat lubak na aming nadaanan ay nagdulot ng panibagong bugso ng sakit. Ang kumbento ay simple lang. Amoy kandila at malinis na sahig. Sinalubong kami ng isang madre na may mahinahong mukha, si Sister Teresa. Nang makita niya ang aking kalagayan, hindi na siya nagtanong pa. Dinala niya ako sa isang maliit, ngunit malinis na silid na may isang simpleng kama. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip ng sakit at panalangin. Walang doktor, walang mamahaling kagamitan. Tanging si Sister Teresa at dalawa pang madre ang kasama ko. Ang kanilang mga kamay ay malamig, ngunit puno ng kalinga. Ang kanilang mga boses ay mahinahon na parang isang dasal. Ang bawat bugso ng sakit ay parang alon na humahampas at gustong lumunod sa akin. Sa bawat paghilab, nakikita ko ang mukha ni Rafael na tumatalikod, ang ngiti ni Doña Maricela. Ang sakit ay hindi lang pisikal. Ito ay isang paglilinis. Bawat sigaw ko ay pagpapakawala sa lahat ng pighati, sa lahat ng pagtataksil na tiniis ko. Ngunit sa tuwing nararamdaman kong malapit na akong sumuko, hinahawakan ko ang aking tiyan at naaalala ko ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Para sa kanya. Para sa munting buhay sa loob ko na walang kasalanan. Sa huling bugso ng lakas na natitira sa aking katawan, sa isang sigaw na hindi lang galing sa aking lalamunan, kundi sa kaibuturan ng aking kaluluwa, naramdaman ko ang isang paglaya. Pagkatapos ay katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na pinunit ng isang tunog, ang pinakamagandang musikang narinig ko sa aking buong buhay. Ang unang matinis na sigaw ng aking anak. Isang sigaw na bumura sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng sakit. Isang tunog na nagsasabing kami ay buhay,
Kami ay nakaligtas. Inilapag ni Sister Teresa sa aking dibdib ang isang maliit na nilalang, balot sa puting kumot. Ang kanyang balat ay mamula-mula, ang kanyang mga mata ay nakapikit pa, ngunit ang kanyang bibig ay bukas sa isang malakas na pag-iyak. Hinaplos ko ang kanyang malambot na pisngi, ang kanyang maliliit na mga daliri na agad kumapit sa akin. Inamoy ko siya, ang amoy ng bagong buhay, ng purong pag-asa. Sa sandaling iyon, sa kanyang munting mukha, nakita ko ang aking sarili. Nakita ko ang aking kinabukasan. Ano ang ipapangalan mo sa kanya? Mahinang tanong ni Sister Teresa. Tinitigan ko ang aking anak. Ang mga luhang ngayon ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi ng purong kaligayahan. Isang salita ang namutawi sa aking bibig. Isang salitang naglalarawan sa lahat ng aking ipinaglaban at sa lahat ng ibibigay ko sa kanya. Laya! Bulong ko. Ang pangalan niya ay Laya. Dahil sa kanya, ako ay malaya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Laya sa aking tabi, ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na kandila. Kinuha ko mula sa aking lumang bag ang antigong kahon na gawa sa kahoy na bigay ni Nanay Luring. Maliit lang ito, ngunit mabigat. Hindi ko pa ito binuksan. Natatakot ako sa kung ano ang nasa loob. Ngunit habang tinititigan ko ang natutulog na mukha ng aking anak, alam kong kailangan kong harapin ang nakaraan para maibigay sa kanya ang isang magandang kinabukasan. Dahan-dahan, itinaas ko ang takip ng kahon. Ang silid ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahimbing at ritmikong paghinga ni Laya na natutulog sa aking tabi. Ang kumikislap na liwanag mula sa solong kandila ay nagbibigay sayaw sa mga anino sa dingding na para bang mga multo ng nakaraan na nagmamasid sa akin. Sa aking mga kamay, hawak ko ang maliit na kahon na bigay ni Nanay Luring. Gawa ito sa maitim at mabigat na kahoy, at sa ibabaw nito ay may inukit na bulaklak ng sampagita. Simple lang, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga taon at mga lihim na nakakulong sa loob nito. Pinigilin ko ang aking hininga at dahan-dahang itinaas ang maliit na trangkang tanso. Ang takip ay umangat, nagpakawala ng isang mahinang tunog mula sa kinakalawang na bisagra at ng amoy ng lumang kahoy at papel. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Ito na ang unang hakbang sa pag-alam kung sino nga ba talaga ako at kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ako naging biktima ng mga Salvador. Sa loob, ang unang bumungad sa akin ay isang luma at kupas na litrato. Itim at puti. Nakita ko ang isang mas batang Nanay Luring. Ang kanyang nangiti ay mas masaya, mas walang alalahanin. Sa tabi niya ay isang magandang babae na hindi ko kilala. Ngunit sa kanyang mga mata, sa hugis ng kanyang panga, ay may nakita akong isang pamilyar na bakas, isang anino ng aking sariling mukha. Hawak ng babae ang isang sanggol. Ang mga mata ko ay nanatili sa kanya. Sino siya? Bakit ang larawang ito ay nasa pangangalaga ni Nanay Luring? Sa ilalim ng litrato ay may isang susi. Luma na ito at kinakalawang ang uri ng susi na para sa isang antigong aparador o baul. Hinawakan ko ito. Ang lamig ng bakal ay nagdulot ng kaba sa aking mga daliri. Anong pinto ang kayang buksan nito? Anong mga sikreto ang naghihintay sa likod? Kasama ng susi ay isang nakatuping papel na naninilaw na sa katagalan. Maingat ko itong binuklat. Isa itong kasulatan ng pagkakautang. Nakasulat dito ang pangalan ng isang lalaking hindi ko kilala, si Arturo Sandoval, na may malaking utang kay Don Salvador, ang yumaong ama ni Rafael. Ang petsa ay halos 25 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang nakapagtigil sa aking paghinga ay ang nakasulat bilang kolateral, ang kapalit kung hindi mababayaran ang utang. Ang kabuuan ng lupain ng Hacienda Sandoval. Sandoval, hindi Salvador.
Ang mga piraso ng palaisipan ay magulo sa aking isipan. Isang babaeng kamukha ko, isang sanggol, isang utang, isang hasyenda na may ibang pangalan. Dahan-dahan, isang nakakatakot na posibilidad ang nabubuo sa aking isip. Posible kayang ang lupang tinatayuan ng imperyo ng mga Salvador ay hindi talaga sa kanila? Posible kayang ang lahat ng kanilang kayamanan ay itinayo sa pundasyon ng panlilinlang? At ang babae sa litrato, ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas malakas. Siya kaya ang aking ina? Ako kaya ang sanggol sa kanyang mga bisig? Tumingin ako mula sa mga misteryosong bagay sa aking harapan patungo sa natutulog na anghel sa aking tabi. Hinaplos ko ang pisngi ni Laya. Napaka-inosente, napakapuro. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa akin. Hindi na ito simpleng pagtakas. Ang mga nasa loob ng kahon na ito ay hindi lang mga piraso ng nakaraan. Ito ay mga piraso ng pagkatao na ipinagkait sa akin at sa kanya. Ito ang kanyang mana, ang kanyang katotohanan. Isinara kong muli ang kahon. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Hindi ko pa alam kung paano o kailan. Ngunit sa gabing iyon, sa maliit na silid ng kumbento, habang yakap ang aking anak, ipinangako ko sa aking sarili at sa babae sa litrato. Aalamin ko ang katotohanan. Sisingilin ko ang lahat ng kanilang mga utang at ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila. Hindi na ako si diwatang biktima. Simula ngayon ako ang magiging hustisya. Ang tanong na lamang ay, saan ako magsisimula? Lumipas ang 5 taon. 5 taon na parang isang mahabang panaginip na binubuo ng amoy ng mga pinakuluang dahon, ng tunog ng pagdikdik sa almores at ng maliliit na tawa ng aking anak na si Laya. Ang maliit na silid sa kumbento ay napalitan ng isang maliit na inuupahang kwarto sa isang simpleng komunidad sa Maynila. Hindi ito malaki, hindi ito marangya. Ngunit para sa amin ni Laya, ito ang aming mundo. Ito ang aming malayang paraiso. Ang bawat araw ay isang pinagtagpi-tagping sinulid ng pagsisikap at panalangin. Gigising ako, bago pa man tumilaok ang mga manok, ipaghahanda ko si Laya ng almusal at ihahatid siya sa isang maliit na daycare center sa kanto na pinamamahalaan ng isa sa mga dati ring tinulungan sa kumbento. Pagkatapos, ang aking munting kusina ay nagiging isang laboratorio. Sa tulong ng mga itinuro sa akin ni Sister Teresa tungkol sa mga halamang gamot, ang pait ng sambong, ang bango ng gabi-gabi, ang himala ng lagundi. Natuto akong gumawa ng mga pamahid at langis. Ang aking unang puhunan ay ang maliit na halagang pinahiram sa akin ng mga madre. Ang aking mga unang customer ay ang aking mga kapitbahay. Naku Diwata, yang mga dahon-dahon mo, baka lalo lang lumala yang rayuma ko. Reklamo noon ni Aling Sion, ang pinakatsismosa sa aming lugar. Ngumiti lang ako at iniabot sa kanya ang isang maliit na garapon ng aking unang produkto, isang mainit na pamahid para sa mga nananakit na kasukasuan. Subukan niyo lang po Aling Sion, walang bayad. Makalipas ang 1 linggo, siya na ang pinakamalakas mag-endorso ng aking mga gawa. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay, sa tiyaga at sa pagpapatunay sa bisa ng aking mga produkto, lumago ang aking munting negosyo. Ang mga garapon na walang tatak ay napalitan ng mga bote na may simpleng etiketa. Celestine, Herbal Remedies. Celestine, hango sa salitang celestial, parang biyaya ng langit. Isang pangalang malayo sa diwatang minsan ay naging alipin. Isang hapon, habang naghahalo ako ng mga pinatuyong bulaklak ng mansanilya, lumapit si Laya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. 5 taong gulang na siya, matalino at masayahin. Mama, why do you always talk to the leaves? Tanong niya.
Habang ginagaya ang paraan ng paghalo ko, ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok because I'm asking them to share their magic, anak. Para kapag may baby na may sakit or may lola na masakit ang tuhod, matutulungan natin sila. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Sa mga sandaling iyon, alam kong tama ang lahat ng aking ginagawa. Ang bawat pagod, ang bawat puyat ay nagkakaroon ng halaga. Ngunit sa gabi, kapag mahimbing na ang tulog ni Laya, binubuksan kong muli ang antigong kahon. Tinititigan ko ang litrato ng babaeng kamukha ko, ang kinakalawang na susi at ang lumang kasulatan ng utang. Ang mga ito ang nagpapaalala sa akin na ang paggawa ng pamahid ay hindi ang katapusan ng aking laban. Ito ay simula pa lamang. Ito ang paraan ko para makapag-ipon ng lakas, ng pera at ng kapangyarihan. Isang araw, habang naglilinis ako ng aking mga gamit, isang sulat ang dumating para sa akin. Hindi ito galing sa isang suki o sa isang supplier. Galing ito sa isang law office. Kinabahan ako. Wala akong kilalang abogado. Sa panginginig ng mga kamay, binuksan ko ang sobre. Laman nito ay isang formal na liham, isang cease and desist order. Isang malaking kumpanya ng parmasyutiko ang nag-aakusa sa akin ng unauthorized production and distribution of medicinal products. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa aking paghinga. Sa ibaba ng dokumento, sa ilalim ng pangalan ng nagrereklamong kumpanya, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanilang legal counsel, ang pangalang kinasusuklaman ko at nagbigay sa akin ng lakas sa loob ng 5 taon. Salvador Pharmaceutical Holdings. Nahanap na nila ako. Niyakap ko ang sulat mula sa Salvador Pharmaceutical Holdings na tila isang pambihirang panalo sa loto, hindi isang babala ng pagkasira. Sa loob ng 5 taon, nagtago ako sa dilim, nag-ipon ng lakas, naghihintay na sila ang magbigay ng unang senyales. At ngayon, ibinigay na nila. Hindi nila ako nahanap. Ako ang nag-anyaya sa kanila sa pamamagitan ng aking tagumpay. Ang panginginig ng aking kamay ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Pinilit nilang patayin ang Celestine na binuo ko. Ngayon, haharapin ko sila hindi bilang si diwatang biktima, kundi bilang ang babaeng nagmamay-ari ng Celestine. Kinausap ko si Aling Sion, ang aking pinakatapat na suki, at ngayon ay pinakamaingay na kaibigan. Aling Sion, may ipapadala po ako. Maghahanap po kayo ng pinakamahusay na abogado sa Maynila. Hindi iyong sikat, kundi iyong matalino, iyong hindi natatakot sa malalaking pangalan. Sa loob ng 3 araw, bumalik si Aling Sion na kasama si Attorney David Reyes. Si David ay isang batang abogado, matangkad, mahinahon, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matalas na isip. Hindi niya kilala ang mga Salvador, ngunit kilala niya ang pakikipaglaban para sa maliliit na negosyo. Nag-aalangan siya nung una nang makita ang maliit kong pabrika sa inuupahang kwarto. Celestine, ang Salvador Holdings po ang kalaban natin. They can bury us in legal fees. Sabi niya, habang tinititigan ng aking mga garapon na gawa sa recycled na bote. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Attorney Reyes, hindi po ako nagpapagawa ng gamot. Ang ginagawa ko po ay pag-asa. Nagpapagaling ako ng kirot, hindi lang ng katawan, kundi pati na rin ng kalooban. Wala akong babayaran sa inyo, maliban sa 1% ng aking kikitain. Kapag nanalo tayo, kung matatakot ka, sabihin mo ngayon. Pero kung haharapin mo sila, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya na mas makakapagpabagsak sa kanila kaysa sa isang akusasyon ng kompetisyon. Sa sandaling iyon, inilabas ko mula sa ilalim ng kama ang antigong kahon. Itinaas ko ang takip at ipinakita sa kanya ang lumang kasulatan ng utang, ang pangalan ng lupa, ang pangalan ni Don Salvador.
Ang kasulatan ng utang. Namutla ang mukha ni David Reyes habang binabasa niya ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay umikot, naghahanap ng mga legal na butas. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay naging purong kuryosidad at paghanga. Hindi lang ito laban sa pagpapaalis sa iyo, Celestine. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Ito ay isang digmaan. Hindi ko kailangan ng digmaan, attorney. Sagot ko, mahinahon kong isinasara ang kahon. Ang kailangan ko ay hustisya. At naniniwala ako na ang iyong talino ay ang tanging kalasag na kailangan namin. Sa loob ng mga sumunod na linggo, nagtrabaho kami ng magkasama. Ang aming relasyon ay mahigpit na propesyonal at batay sa paggalang. Si David ay naging aking tapat na kaalyado. Walang anumang bahid ng pagiging romantiko, kundi isang lalaking nag-i-invest sa aking lakas. Tinulungan niya akong ayusin ang mga papeles ng aking negosyo at sinimulan ang pag-aaral sa background ng mga Salvador, lalo na ang kanilang mga transaksyon sa lupa sa Vigan, ang Hacienda Sandoval. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag. Galing ito kay Attorney Reyes. Celestine, I have good news. Handa na silang mag-meeting, pero they want to meet you in Vigan. Ang Vigan, ang lugar kung saan ako namatay. Ang lugar kung saan ako inilibing ng buhay. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ito na. Ihanda mo ang mga dokumento, attorney. Sabi ko, habang tinititigan ang salamin. Hindi na ang basag na mukha ni Diwata ang nakikita ko. Nakita ko ang isang babaeng handa ng bawiin ang lahat. At isa pa, dagdag ko, ang boses ko ay nag-iba na. Mas matigas. Huwag mong sabihin sa kanila na ako si Diwata. Sabihin mo lang, si Celestine na ang haharap sa inyo at ipasa mo ang mensahe na ito kay Doña Maricela. Walang lupa ang masisira kung sayo ay may masisisra ka pa. Ang biyahe patungong Vigan ay parang isang ritual ng pagbabalik tanaw. Habang papalapit ang kotse namin ni Attorney Reyes sa lumang bayan, bawat kanto, bawat gusali ay nagbubukas ng mga sugat na akala ko'y matagal nang naghilom. Ang mga alaalang iniwan ko, ang pag-ibig, ang sakit, ang pagtataksil, ay nagkakasabay-sabay na sumasagi sa aking isip. Handa ka na ba? Tanong ni David. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Hindi ako tumugon agad. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa bintana. Wala na si Diwata. Ang nakaupo doon ay si Celestine, isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Ngunit ang mga mata ay nanatiling pareho, matalim, malamig, at naghihintay ng katarungan. Hindi kailangan ng paghahanda, attorney. Sagot ko, ang boses ko ay halos hindi na marinig. 5 taon akong naghanda sa araw na ito. Nang marating namin ang kalsada, kung nasaan ang mansyon ng mga Salvador, ang lahat ng aking pilit na pinakalma ay biglang nag-init. Ang arkitektura nito ay hindi nagbago, matayog, mapagmataas, at tila humahamon sa sinumang humamon dito. Ang gate na dati nagkukulong sa akin ay ngayon ay bukas para sa aking pagdating. Hinarap kami ng 2 gwardiya na may halong pagtataka at pagkaalarma. Kilala nila si David bilang isang sikat na abogado, ngunit ang aking presensya, ang aking tindig, ang aking damit, ang aking aura ay nagpabago sa hangin. May appointment po kami kay Doña Maricela Salvador. Mahinahon na sabi ni David. Ito po si Miss Celestine. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iingat, kami ay pinapasok. Ang loob ng mansyon ay tila nagyelo sa oras. Ang mga mamahaling muebles, ang mga kandelerong kristal, lahat ay naroon. Ngunit kulang ang sigla. Kulang ang init ng isang pamilya. At pagkatapos, nakita ko siya. Nakaupo si Doña Maricela sa kanyang trono, ang malaking sofa sa sala. Ang kanyang buhok ay mas maputi na, ngunit ang kanyang tindig ay matigas pa rin. Sa tabi niya,
Nakatayo si Rafael. Si Rafael. Ang pagkakita sa kanya pagkatapos ng 5 taon ay parang may malamig na espada na dumaan sa aking dibdib. Mas matanda siya. May bakas ng pagod at pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang postura sa tabi ng kanyang ina ay nananatiling pareho. Isang anak na hindi pa rin makawala sa tali ng kanyang ina. Ang kanilang mga mata ay nagtama sa akin. Pagkatapos ng ilang segundo ng matinding pagtitig, ang mukha ni Doña Maricela ay biglang nagbago. Ang pagiging kalmado ay napalitan ng matinding pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang nakakita ng multo. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa isang baso ng tsa ay nanginginig ng labis anupat halos matapon niya ang laman nito. Ikaw? Ang tanging salitang nakawala sa kanyang bibig. Ang boses ay hindi na ang matapang na utos, kundi isang bulong ng takot. Si Rafael naman ay hindi agad nakakilala. Ngunit nang makita niya ang kakaibang kislap sa aking mga mata, ang pamilyar na hugis ng aking mga labi, ang dugo ay tila huminto sa pag-agos sa kanyang katawan. Diwata? Ang pagbigkas niya sa pangalan ko ay halos hindi mahulaan. Isang halo ng pagkabigla, pag-asa at matinding takot. Tumayo ako ng tuwid. Hinayaan ko siyang makita ang Celestine na binuo ko. Humakbang ako palapit at sa bawat paghakbang ko, ang pagiging multo ko sa kanilang isipan ay nagiging isang nakakatakot na realidad. Huminto ako sa tapat ng mesa. Tiningnan ko si Rafael, pagkatapos ay si Maricela. Ako po si Celestine, marin kong sabi. Ang aking Tagalog ay malinaw at walang emosyon, hindi tulad ng dating puno ng pagmamahal. At hindi po ako multo. Ako ang katotohanan na matagal na ninyong sinubukang ilibing kasama ng aking pagkatao. Binaling ko ang aking tingin kay Rafael, ang lalaking minahal ko. Rafael, 5 taon na ang nakalipas. Ang anak mo, ang anak nating dalawa, ay malaya na. Ngayon, ang kailangan ko ay ang katarungan para sa buhay na inalis ninyo sa akin. Pagkatapos ay lumingon ako kay Doña Maricela. Ang kanyang mukha ay nanginginig na ngayon sa galit at sindak. Doña Maricela, patuloy ko. Inilapag sa mesa ang isang manipis na sobre. Ito ang una sa mga dokumentong nagpapatunay na ang lupa na kinatatayuan ng inyong imperyo ay hindi sa inyo. At sa loob ng sobreng ito ay may kopya ng inyong resibo para sa bitamina na binili ninyo 5 taon na ang nakalipas. Ang lason na binalak ninyong ipainom sa akin ay hindi man lang nakalabas sa bahay na ito. Sa sandaling iyon, ang pagkatigas ng mukha ni Doña Maricela ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakatakot na pamumutla. Ang pagkakabigla sa mukha ni Doña Maricela ay tila nagpasimula ng isang kadena ng pagbagsak. Ang kanyang mga kamay na dating ginagamit sa pagdidikta ay ngayon ay nakakapit sa gilid ng sofa na parang lumulunod na kumakapit sa kahoy. Anong kalokohan ito? David Reyes, sino ka? At ikaw, Diwata, isa kang sinungaling, patay ka na. Ang boses ni Maricela ay umaalingaw-ngaw sa buong sala. Ang kanyang dating awtoridad ay nagiging desperasyon. Binalingan ni David Reyes ang Donya. Ang kanyang tindig ay nagpakita ng hindi matatawarang profesionalismo. Doña Maricela, ako po si Attorney Reyes at hindi po siya patay. Ang taong namatay sa aksidente 5 taon na ang nakalipas ay si Elena Garcia, ang pinsan ni Nanay Luring, na siyang nagpanggap para mailigtas ang tunay na asawa ninyong si Mrs. Salvador. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Nanginginig si Rafael sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa aking mukha. Hinahanap ang bakas ng diwatang minahal niya, o marahil, ang bakas ng taong inakala niyang namatay. Rafael,
Tinawag ko siya. Ang pangalan ko ay nagdudulot ng sakit sa akin, ngunit kailangan kong gamitin ito. Alam ko ang pananahimik mo noon. Alam kong pinili mo ang iyong ina kaysa sa katotohanan. Ngunit ngayon, kailangan kong malaman, sa harap ng ebidensyang ito, sa harap ng katotohanang sinubukan nila akong patayin dahil sa aking dala. Anong pagpipilian mo? Ang tanong na yon ay tumama kay Rafael ng mas malalim pa kaysa sa anumang legal na papeles. Nakita ko ang pagpapasya na nakikipaglaban sa loob niya. Ang 5 niyang taon ng pagdurusa, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa alaala ng aksidente at ng aking kamatayan, ay tila nagpakita sa kanya ng landas. Ang kanyang pagmamahal sa akin at ang kanyang matagal ng kinikimkim na pagkagalit sa labis na kapangyarihan ng kanyang ina ay nag-umpisang magtagpo. Dahan-dahan, humakbang si Rafael palayo sa kanyang ina. Ang paglayo na yon ay parang isang sandata na nagpahina kay Maricela. Mama, nagsimula si Rafael. Ang kanyang boses ay mababa at may bigat na hindi ko pa narinig sa loob ng 5 taon. Wala na akong ibang pinili. 5 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 5 taon akong nagdadalamhati sa isang taong pala buhay na buhay at nagdusa ng higit pa sa akin. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi nangingiming humarap. Celestine, Diwata, ano man ang pangalan mo ngayon, tama ang lahat ng sinasabi mo. Nagkamali ako. Ang aking pagmamahal sa iyo ay nalunod sa takot ko sa magulang. Ngunit hindi ko natatanggapin ang kaduwagan na ito. Lumapit siya sa mesa, hindi sa akin, kundi sa sobre na naglalaman ng ebidensya. Attorney Reyes, sabi niya, tinitingnan ng abogado, ngunit ang tinig ay para sa akin. Huwag na nating patagalin pa. Ilabas mo ang lahat ng ebidensya na ipinagkaloob sa iyo ni Celestine. Handa akong humarap sa korte. Handa akong magpatotoo laban kay Mama. Ang pahayag na yon ay isang bomba na sumabog sa gitna ng sala. Si Doña Maricela ay tumayo. Ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa takot patungo sa matinding puot. Rafael, anong ginagawa mo? Babawiin mo ba sa akin ang lahat? Ang pangalan? Ang yaman? Para sa isang babaeng nagpanggap. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong bahay. Ngunit si Rafael ay hindi na nagpatinag. Hindi po siya nagpanggap, Mama. Nagtago lang. Siya ang nagdusa. Ako ang nagkasala sa pagiging duwag. Lumapit ako kay David Reyes, attorney. Ilatag na po natin ang mga dokumento tungkol sa lupain. Ang kasulatan ng utang ni Don Arturo Sandoval ay nagpapakita na ang lupa ay dapat nang ibalik sa tunay na tagapagmana. Binalingan ko si Rafael sa huling pagkakataon. Ang sakit ay nananatili, ngunit ang pag-asa sa isang mas magandang simula ay nagsisimulang sumikat sa aking dibdib. Ang pagpili mo ngayon ay huli na, Rafael, ngunit salamat sa katotohanan. Ang sigaw ni Doña Maricela ay hindi na isang sigaw ng galit, kundi isang tunog na nagpapakita ng pagkalagot ng kanyang kaluluwa. Nang makita niya ang mga opisyal ng korte na kasunod ni David Reyes, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang pagmamataas ay napalitan ng isang katatakutan na hindi ko pa nakita sa kanya. Hindi! Hindi niyo ako aalisin dito. Ako si Maricela. Ang pangalan ko ay Salvador. Tila nabaliw siya. Sinubukang atakihin si Rafael na ngayon ay nakatayo sa tabi ni David, ang kanyang dating pinakamamahal na anak. Ngunit ang mga pulis ay mabilis kumilos. Ang mga tanikala na nagtali kay Rafael sa kanyang ina ay tuluyan ng naputol. Hawak siya ni David at inilabas. Ang huling tingin na ibinigay ni Rafael kay Rafael ay puno ng pagbabanta, isang pangakong hindi pa tapos ang laban. Naiwan akong nag-iisa kasama si David at ang Donya, na ngayon ay tuluyang gumuho sa sofa. Tumahimik siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi na sa galit, kundi sa pagkadismaya at kahihiyan. Diwata!
Celestine! Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ang salitang diwata na minsan ay ginamit niya ng may pagkasuklam, ngayon ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bangungot na hindi niya matakasan. Bakit? Ginawa ko lahat para sa pamilya ko, para sa pangalan. Lumapit ako, hindi dahil sa pangangailangan na maghiganti, kundi dahil kailangan kong tapusin ang lahat ng koneksyon na nag-uugnay sa akin sa kanya. Tinitigan ko siya, at sa sandaling iyon, wala na akong naramdamang galit, tanging isang malalim na awa na nakababalot sa matinding pagod. Tingnan mo ang mga kamay mo, Donya, sabi ko. Maingat na itinuro ang kanyang mga kamay na nakalawit sa gilid ng sofa. Ang mga kamay na yan ang gumawa ng lahat ng kasamaan. Ang mga kamay na yan ang naghalo ng lason sa aking gamot. Ang mga kamay na yan ang pumirma sa mga pekeng papeles. Ang mga kamay na yan ang nagpahirap sa akin at nagdala ng kamatayan sa isang inosenteng tao. Nagbago ang aking tinig. Naging mas malumanay, ngunit mas mabigat. Ang pagkamayaman at ang pagkamakapangyarihan ay hindi nakikita sa mga kamay na nagtatago ng dugo, Donya. Nakikita ito sa mga kamay na bumubuo, nagpapagaling, at nagbibigay. Ang inyong kaharian ay itinayo sa kasinungalingan, at ang mga gawa sa kasinungalingan ay hindi kailanman magtatagal. Ang pagkamarangal ay hindi nakasalalay sa inyong dugo, Donya, kundi nakasalalay sa inyong malinis na kalooban. Ang mga salitang iyon, ang huling suntok na hindi niya kayang tanggapin. Yumuko siya, at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa pag-iyak. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkabigo sa sarili. Ang kanyang kapangyarihan ay natanggal, ang kanyang pangalan ay nadungisan, at ang kanyang anak ay tumalikod. Ang katarungan ay hindi nangailangan ng dugo, kundi ng katotohanan. Lumabas ako ng mansyon kasama si David Reyes. Hindi ako tumingin sa likod. Ang usapin sa lupa at ang pag-aari ng mga Salvador ay nasa kamay na ng batas. Salamat sa ebidensya na natagpuan namin sa kahon at sa testimonya ni Rafael. Nang makalabas ako, nakita ko si Rafael na nakatayo sa labas, nag-iisa sa ilalim ng malakas na sikat ng araw. Nakita ko ang pagod sa kanyang mukha, ang bigat ng kanyang pagpili. Diwata, tawag niya. Celestine, pagtatama ko, ang aking boses ay wala ng kirot. Celestine, pagwawasto niya. Salamat sa katotohanan. Salamat sa pagpili mo ng tama. Kahit anong sakit ang ibinigay ko sa'yo. Hindi ako ang nagpili ng tama, Rafael. Ikaw ang nagpili ngayon. Matagal na akong nagtiis at nagtiwala. Ngayon kailangan ko ng panahon. Kailangan nilaya ng isang ina na hindi na nababagabag ng mga multo. Ang aming pag-uusap ay maikli, matapat at puno ng pasakit. Walang yakap, walang halik. Tanging ang pagkilala sa pagkakamali at ang pagkilala na ang daan na kailangan kong tahakin ay mag-isa. Bumalik kami sa Maynila. Ang paglisan mula sa vegan ay hindi pagtakas. Ito ay pag-alis na may pagmamay-ari. Ang katarungan ay natamo, ngunit ang pagpapatawad ay isang bagay na kailangan kong matutunan para sa sarili ko. Ang pagbabalik namin sa Maynila ay hindi pagbabalik sa pagtatago, kundi pagbabalik sa pagtatayo. Ang tagumpay sa vegan ay hindi lang nagbigay sa amin ng legal na kalayaan, kundi nagbigay din ng kumpiyansa sa publiko sa pangalan ng Celestine Herbal Remedies. Ang kwento ng babaeng namatay at muling nabuhay ay kumalat, bagamat ang tunay na detalye ay tanging kami lang ni David Reyes at Nanay Luring ang nakakaalam. Ang mga Salvador ay tuluyan nang naubusan ng kredibilidad sa negosyo. Malaking tulong ang inyong panalo, Celestine, sabi ni David isang hapon, habang nag-aaral kami ng mga bagong kontrata para sa aming pagpapalawak. Ang aking focus ay hindi na lamang sa pagbebenta ng pamahid, gamit ang bahagi ng aming kita at ang maliit na pondo na naiwan ni Nanay Luring. Sinimulan kong itatag
Ang Laya Foundation, ang aming non-profit arm, ito ang tunay na pagbawi sa aking nawalang buhay. Attorney Reyes, kailangan nating maging matibay. Hindi lang ito para magpalakas ng pangalan ng Celestine. Paliwanag ko, habang sinusuri ang mga plano para sa isang maliit na pasilidad. Ito ay para sa mga tulad ko, mga inang nagtatago, mga babaeng sinubukang wasakin. Kailangan nilang makita na ang pagbangon ay hindi sa paghahanap ng bagong asawa, kundi sa pagtayo sa sarili nilang mga paa. Si David ay tapat na sumuporta. Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa aking nakaraan kay Rafael at pinahahalagahan ko ang paggalang na iyon. Siya ay isang profesional, isang kaibigan, isang matatag na suporta, walang anumang matamis na salita na hindi nararapat sa kanya. Ang pinakamalaking kagalakan ko ay si Laya. Ang pagiging masaya niya sa araw-araw ay ang aking tunay na tagumpay. Sa isang maliit na playground malapit sa aming bagong apartment, madalas akong nakikita ng ibang mga ina. Nakita nila ang isang babaeng nagsisikap, nagtatrabaho, ngunit laging may oras para sa kanyang anak. Isang araw, habang naglalaro si Laya, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Matagal na siyang bumibili ng aming produkto. Celestine, tawag niya. Ang galing ng anak mo, ang saya-saya niyang tingnan. Pakiramdam ko, ang mga bata na lumaki sa pagmamahal at lakas ng ina ay mas matibay. Napangiti ako. Ang ngiting ito ay totoo, hindi tulad ng pekeng na ngiti na suot ko sa bahay ng mga Salvador. Salamat po. Ginagawa ko po ang lahat para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko si Laya na tumatawa, habang hinahabol ang isang kalapati, naunawaan ko ang tunay na mensahe ng aking pagbabalik. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng bahay. Hindi ito tungkol sa pagpapakasal kay Rafael. Ito ay tungkol sa pagbibigay kay Laya ng isang buhay na walang takot. Isang buhay na may sariling lupa na tatayuan. Ngunit ang buhay na ito ay hindi kailanman magiging ganap na payapa habang may isang tao sa labas na naghihintay. Isang gabi, pag-uwi ko mula sa isang pagpupulong, nakita ko si Rafael na nakatayo sa labas ng aming gusali. Tahimik lang siyang nakatayo sa ilalim ng ilaw sa kalye. Hindi gumagalaw, tila isang estatwa ng pagsisisi. Hindi siya lumapit, hindi siya tumawag. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang yumuko. Isang kilos ng paggalang at paghingi ng tawad na mas malalim pa kaysa sa anumang salita. Hindi ko siya nilapitan. Tumayo lang ako sa malayo. Hindi na masaya, hindi na galit. Tanging pagod na pagod. Pagkatapos, dahan-dahan, bumalik ako sa loob, iniwan siya roon. Ang pagtanggi ko ay hindi gawa sa pagkamuhi, kundi gawa sa pag-iingat. Ang aking puso ay hindi pa handang magpatawad at ang kaligtasan ni Laya ay mas mahalaga kaysa sa anumang lumang pag-ibig. Ang bawat hakbang ko patungo sa aking tagump ay ang bawat hakbang palayo sa kadena ng nakaraan patumatik. Ang huling taon ay tila nagdala ng isang tahimik na kapayapaan sa aking buhay. Ang Celestine Herbal Remedies ay hindi na lang isang maliit na negosyo. Ito ay isang kinikilalang pangalan sa industriya ng natural na pangangalaga. Ngunit ang tunay na tagumpay ay ang pagkakita kay Laya na lumalaki sa isang kapaligiran ng pagmamahal, paggalang, at kasaganaan na ako mismo ang nagtayo. Ang Kwi Laya ay lumalawak na, nagbibigay ng mga pabahay at scholarship para sa mga ina na tulad ko noon. Ang amoy ng mga halamang gamot ngayon ay hindi na amoy ng pagtatago, kundi amoy ng pag-asa. Isang hapon, habang sinusuri ko ang mga aplikasyon para sa susunod na batch ng mga benepisyaryo ng aming pabahay, dumating si David Reyes. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang natatanging kasiyahan. Celestine, may balita tungkol sa mga Salvador. Si Doña Maricela, na-commit na sa isang private mental facility. Tinanggap na niya ang hatol. Wala na siyang pag-aari. Walang kasama. Wala ng pangalan, sabi niya.
Ang balita ay isang huling paglisan ng masamang panahon. Walang pagdiriwang sa aking dibdib. Ang paghihiganti ay hindi na kailangan. Ang kanyang pagkawala ng lahat ay ang katarungan mismo. At si Rafael? Tanong ko, ang boses ay kalmado. Matagal na siyang nagtatrabaho sa isang maliit na bookstore. Hindi na siya nakikialam sa anumang negosyo. Sa katunayan, binayaran niya ang lahat ng utang niya sa mga supplier ng lola niya noon. Sinusubukan niyang itama ang lahat ng pagkakamali niya, Celestine, sa sarili niyang paraan. Umayos ako ng aking upuan. Matagal ko nang alam ang tungkol sa bookstore. Madalas akong nagpapadala ng mga libro para kay Laya doon at nakikita ko siya. Palaging nakatingin sa malayo. Laging may daladalang isang aklat na hindi niya binubuksan. Ang lalaking ito ay tunay na nagdurusa sa kanyang sariling kawalang hiyaan. Isang linggo pagkatapos, sa isang charity event na aking pinamumunuan, nagkita kaming muli. Siya ay hindi nagbago. Mas payat, mas may bigat sa balikat. Nang makita niya ako, nag-alinlangan siyang lumapit. Ngunit hinayaan ko siyang lumapit. Celestine, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng emosyon na hindi niya kayang itago. Ang ganda ng ginagawa mo. Ang lakas mo. Hindi ko inaasahan na ganito ka kahusay. Hindi ako nagbago, Rafael. Ang mundo lang ang napilitang makita ang totoong ako. Sagot ko, hindi ako nagpalinlang sa kanyang mga salita. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, isang pag-asang matagal nang nakatago. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong hindi ko maibabalik ang 5 taon o ang tiwalang nasira ko. Ngunit huminga siya ng malalim. Kung may pagkakataon pa, Celestine, kung may bahagi pa sa puso mo na nag-aalala para sa akin, gusto ko lang malaman mo na handa akong maghintay para sa iyong kapatawaran kung kailan ka handa. Para kay Laya, handa akong maging isang tapat na kaibigan. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang pag-ibig ay isang malaking bahagi ng aking nakaraan, ngunit ang pagpapatawad ay kailangan ko para sa sarili ko. Rafael, hindi ko kayang magbigay ng pangako ngayon. Sabi ko, dahan-dahan. Ang nakaraan natin ay parang matalim na salamin. Kapag hinawakan ko, masasaktan ako. Ngunit pinapatawad ko ang iyong kawalang tapang dahil kinailangan ko ang kawalang tapang na yon para maging Celestine ngayon. Ngumiti ako ng bahagya. Ang pagpapatawad ay para sa akin. Ang paghihintay ay para sa iyo. Hindi kita aalisin sa buhay namin ni Laya dahil siya ay anak mo. Ngunit ang aking bahay ay hindi na ang mansyon. Ang aking kapangyarihan ay hindi na nakasalalay sa isang lalaki. Kinabukasan, nakita ko si Rafael na naglilibot sa paligid ng Laya Foundation, nakikipag-usap sa mga hardinero, nag-aalok ng tulong sa pagtatanim. Walang anumang pahiwatig ng pag-iibigan, tanging respeto sa aking ginagawa. Siya ay nagbabayad ng kanyang utang sa pamamagitan ng pagtulong sa komunidad na binuo ko. Sa wakas, sa isang gabi, habang pinagmamasdan ko si Laya na natutulog, yakap ang isang maliit na puno na itinanim namin sa bakuran. Napagtanto ko na ang kaligayahan ay hindi isang pangwakas na patutunguhan na nakamit sa pamamagitan ng pagpapakasal. Ito ay ang bawat araw na ginugugol ko sa paglaki, pagtatagumpay, at pag-aalaga. Pumasok si David sa aking opisina. Celestine, meron tayong isang malaking deal na kailangan mong pirmahan sa Japan next week. Sige, attorney. Pero bukas, isasama ko si Laya sa bakasyon. Kailangan naming mag-bonding. Sa wakas, natagpuan ko ang aking tinig, ang aking halaga, at ang aking kalayaan. 3 taon nang lumipas mula nang ang pangalan kong Diwata ay muling isinilang bilang Celestine. Ang aking mundo ay hindi na nakasentro sa paghihintay ng tawag mula sa isang lalaki o sa pangamba sa kapangyarihan ng isang babae. Ngayon, ang aking sentro ay ang Celestine Foundation na naging opisyal na pangalan ng nimbing ng aming Laya Foundation,
Ang bawat produkto na umaalis sa aming bodega ay may kasamang pangako, hindi lang sa kalusugan, kundi sa kalayaan. Ang tagumpay na ito, na binuo mula sa abo ng aking pagdurusa, ang aking tunay na korona. Sa hardin sa likod ng aking bagong bahay, isang simpleng bahay na may malaking bintana para makapasok ang sikat ng araw, nakatayo ako. Ang amoy ng lupa na inararo namin ni Laya ay mas matamis kaysa sa anumang pabango. Si Laya, na ngayon ay 7 taong gulang, ay nagtatakbo-takbo, ang kanyang tawa ay tumatagos sa katahimikan, malaya, walang takot na umiiral sa kanyang boses. Patawad? Ang tanong na yon ay hindi na humahabol sa aking pagtulog. Ang aking pagpapatawad kay Rafael ay isang regalo na ibinigay ko sa aking sarili, hindi sa kanya. Hindi ko na kailangan ng kanyang presensya upang maging buo. Ang pagpapatawad ay ang pagtatanggal ng mga kadena na nagbigkis sa akin sa kanyang pagtataksil. Ang kanyang pagpapakumbaba sa loob ng mga taon ay naging isang tahimik na patotoo. Ngunit ang aking pagpapatuloy ay hindi na nakadepende sa kanyang pagbabago. Siya ay nananatiling isang tapat na ama para kay Laya, isang kaibigan na nagtatrabaho sa likod ng mga proyektong pangkomunidad. Ang aming mga interaksyon ay laging maikli, magalang, at puno ng paggalang sa espasyo ng isa't isa. Kapayapaan? Higit pa sa kapayapaan, ito ay pagmamay-ari. Ang kapayapaan ay ang pagtulog ng walang takot sa anumang oras. Ito ay ang pagtingin sa mga mata ni Laya at hindi makita ang anino ni Maricela. Ang aking yaman ngayon ay ang aking mga kasanayan at ang aking integridad. Ang Celestine ay hindi yumaman sa pagmamana, kundi sa pagpapawis at pag-iisip. Huling kahihinatnan ng mga tauhan, si Doña Maricela ay tuluyang lumubog sa kanyang sariling kadiliman. Isang figura na ngayon ay isang babala sa mga tao sa Vigan tungkol sa kasakiman na walang hangganan. Isang linggo, habang nagdidilig ako ng mga rosas sa hardin, nakikita ko si Rafael at Laya na nakaupo sa isang duyan na itinayo niya mismo. Nagbabasa si Rafael ng isang kwento kay Laya. Hindi sila nagdidikit, hindi sila naghahalikan. Sila ay nagtatawanan. At nakikita ko ang pagmamahal ng isang ama na sumusubok bumawi sa 5 taong nawala. Nang mapansin niya akong nakatingin, ngumiti siya kay Laya. Pagkatapos ay tumingin sa akin at nagtaas ng isang kamay bilang pagbati. Isang pagbati na walang pag-aari, walang pag-angkin. Tumingin ako sa itaas, sa malawak at asul na kalangitan. Rafael, tawag ko. Dahil sa aking boses, napatingin siya. Ang pangako ko ay hindi kita aalisin sa buhay ni Laya at hindi kita aalisin sa aking pagpapahalaga bilang ama ng aking anak. Pero ang puso ko, ito ay akin na. Ako ang nagpagaling dito. Kaya hindi na ito pag-aari ng kahit sino. Isang luha ang pumatak sa pisngi niya, ngunit hindi na ito para sa pag-ibig na nawala, kundi para sa pagmamahal na nasayang. Tumango siya, isang kilos ng pagtanggap na mas malinaw pa sa anumang salita. Salamat, Celestine, salamat sa lahat. Mag-ingat kayo ni Laya. Pagkatapos ay umalis siya, naglakad palayo, patungo sa isang direksyon na alam kong hindi na muling magtatagpo ang aming landas. Niyakap ko si Laya ng mahigpit. Tumingin ako sa araw na sumisikat sa aming bagong buhay. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa isang kasal. Nagtapos ito sa isang bagong simula. Isang simula na ako ang nagtatag, nagprotekta at nagmahal.